What's with that face, Madeline? Natatawang tanong sa akin ni Diana nang makita ang problemado kong muka. She's my best friend since high school at hanggang ngayong college ay hindi pa rin kami naghihiwalay. Same course and same school pa rin at malapit na rin kaming gumraduate. Kung hindi ka naman pala satisfied sa ginagawa sa'yo ng boyfriend mo, mabuti pang hiwalayan mo na lang. Maipapakilala na lang ako sa'yo. Binaba niya ang kanyang salamin at nakangising tumingin sa akin. Yung tipong malalaman mo agad na hindi maganda ang binabalak niya. Kadiri ka. Baka naman niyang ipapakilala mo sa akin na tikman mo na. Inirapan ko agad siya at tinanggihan. Gaga, ang pangit naman kung ganun gagawin ko. Mag-isip ka nga, girl. Maarte niyang wika. Ayoko. Magagalit si Lance. Mabilis kong tanggi kahit natutukso ako. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Tinagurian ka pa man ding matalino. Hindi naman niya malalaman kung hindi mo sasabihin, di ba? You don't know the word secret? Pamamarang ka niya. Kahit magsabihan kami ng mga nakaka-offend na word, ay hindi na kami nag-aaway. Dahil sanay na kami sa ugali ng isa't isa. Lance is a good man. Hindi ko siya kayang pagtaksilan. Nagkibit-balikat na lamang siya at ipinagpatuloy na ang kanyang pagme-makeup. Sa totoo lang, inis na inis ako kay Lance sa tuwing mabilis siyang natatapos kapag may nangyayari sa amin. Biruin mo. Ilang halinghing pa lang ang lumalabas sa bibig ko, tapos na kaagad siya. Hindi pa ako nasasatisfied nun Kaya ang sakit-sakit ng puson ko sa tuwing ganun palagi ang setup namin. Disappointments are eating me, but I can't complain. Okay, basta sabihan mo ko kapag nagbago ang isip mo. And I know, magbabago talaga. Mauna na ako sa'yo. Nandyan na ang boyfriend ko. Kinindatan niya ako at nginisian. Nang makaalis siya, ay dumiretso muna ako sa banyo ng school para umihi. Wala nang gaanong mga estudyante dahil gabi na rin. Wala pa naman si Lance para sunduin ako. Kaya mabuti nang dito ako umihi. Maingat akong pumasok sa banyo at dumiretso sa panghuling cubicle. Mag-uumpisa pa lang akong umihi nang nakarinig ako ng mahihinang ingay. Tumaas ang buhok ko sa batok nang marinig yun. Nanginig ako sa takot at umatras ang ihi ko. Mabilis kong itinaas ang suot ko dahil sa takot. Totoo kaya ang sabi-sabi na may multo rito sa banyo ng school? Bakit ko pa kasi naisipang umihi rito? Dapat pinaabot ko na lang sa apartment ko. Nagmadali ako sa paglabas dahil sa pag-aakalang multo ang narinig ko. Lumakas pa ang ingay nang makalabas ako sa cubicle. More. Nanlaki ang mata ko nang may magsalita. Parang babae. Babaeng nagmamakaawa. Kumunot ang noo ko at maiging pinakinggan ang mga tunog na nanggagaling sa unang cubicle. More, Alexis. Ang galing mo talaga. Halos mabatalon ako nang magsalita pa ulit ito. Ang takot ay napalitan ng kuryosidad. Kaya unti-unti akong lumapit para tignan kung ano ba talaga ang nangyayari. Mula sa awang ng pintuan sa ibaba, ay doon ko naisipang sumilip. Nanlaki ang mata ko nang makakita ako ng dalawang pares ng sapatos. Ang isang sapatos ay panglalaki at ang isa naman ay pambabae. Lumapat ang palad ko sa aking bibig dahil sa nasaksihan. Alam ko kung ano ang ginagawa nila at hindi ako inosente dahil ako mismo ay naranasan ko na. Pumasok ako sa tabing cubicle nang hindi masatisfy sa pagsilip sa ibaba. Pumatong ako sa bowl at tinignan ang kanilang ginagawa mula sa itaas. Napalunok ako nang makita ang reaksyon ng babae. Halatang satisfied ito
sa ginagawa ng lalaki. Gusto ko ring makaranas ng ganyan. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa katawan dahil sa nasasaksihan. Gusto kong makita ang mukha ng lalaki, ngunit nakatalikod dito sa akin. Likod pa lang niya ay halatang gwapo at may ibubuga. "You want more?" he said using his husky voice. Napakagatlabi ako. Iniisip na ako yung babae. His manly and sexy voice makes my knees tremble. Mas lalo tuloy may nabasa at naramdaman ko rin ang matinding init ng aking katawan. Sumakit din ang puson ko dahil sa nasasaksihan. Kaya naman mariin kong hinawakan ang aking harapan sa pag-aakalang kakalma. Bumilis ang tibok ng puso ko at natigilan ang dalawang taong may ginagawang milagro nang tumunog ang phone ko dahil sa isang tawag. Nagmadali ako sa pagbaba ng balak nilang tumingin sa akin. Binuksan ko kaagad ng pintuan at naramdaman kong may nalaglag na gamit ko. Ngunit hindi ko na yun pinansin. Tumakbo ako palabas ng CR at sinagot ang tawag. Si Lance. "Where are you, babe?" Tanong niya sa akin. Papunta na ako." Nanginginig at hinihingal na sabi ko. Nang makita niya ako, ay agad niya akong sinunggaban. Kaya naman nadagdagan ng init sa katawan ko dahil sa ginawa niya. Ipinikit ko ang mata ko at inalala ang nasaksihan kanina. Halatang nanggigigil na si Lance sa akin. "Let's do this in your apartment." Bulong niya sa akin. Nakaramdam ako ng excitement at agad sumang-ayon sa kanyang sinabi. Pagsakay ko sa kotse niya, ay tinignan niya ang damit ko. Kumunot ang kanyang noo. "Where's your ID?" Sunod-sunod akong napamura sa isip nang maalala na may nalaglag ako sa CR kanina nang nagmamadali ako sa pag-alis. Nalaglag ko yata sa CR. Kahit naramdam ko pa rin ang kahihiyan, ay bumalik pa rin ako doon. Pero this time, ay nagpasama na ako kay Lance. Hinilot ko ang aking sentido dahil wala kaming nakita na ID doon. Wala na rin yung dalawang taong gumagawa ng milagro kanina. Naabala ko yata sila, kaya umalis na rin siguro agad nang malaman nilang may tao. "Sigurado ka, babe, dito nalaglag?" Tanong ni Lance dahil hinanap na yata niya sa kasulok-sulukan pero wala pa rin siyang makita. "Sigurado ako nandito lang yun." Aburido kong wika. "Baka may nakapulot na iba. Don't worry dahil ibabalik naman sa'yo yun. Let's go." Hinila niya na ako palabas. Hindi na yata makapaghintay ang kanyang alaga. Parehas kaming nagmamadali na makapasok sa apartment ko dahil hindi na namin kayang pigilan ang init na nararamdaman. Nanggigigil niya akong sinunggaban. "I love you, Madeline." Wika niya sa akin, pagkatapos ay mabilis na ginawa ang gusto. Napapatawag ako sa pangalan ni Lance dahil sa ginagawa niya. Ngunit hindi pa namumuo ang kung ano sa puson ko nang agad siyang matapos. Napabuga ako ng hangin dahil sa pagkadismaya. "Masarap ba?" Pilit akong ngumiti at sinabing oo kahit nalabag sa loob ko. Ayaw ko namang sabihin ng totoo dahil baka matapakan ko ang kanyang ego. Ang totoo niyan ay gwapo naman si Lance. He's gentleman, kind, rich, and maganda ang build ng katawan. Kaso ito lang talaga ang problema ko pagdating sa kanya. Hindi niya ako masyadong napapasaya sa kama. Nagpaalam siyang uuwi na. Ako naman ay nakatulog na sa sobrang antok. Nakalimutan ko na rin kumain ng dinner. Maaga akong gumising para pumasok sa eskwela. Kasabay kong lumabas ng pintuan ang tao sa katabi kong apartment.
Hindi ko inaasahang may umuukupa na pala doon. Babae ang lumabas. Inayos pa nito ang kanyang spaghetti strap na damit at ibinaba ang kanyang pagkaiklikling palda nang tingnan ko yun. Tumaas ang kanyang kilay at inirapan ako. Mamaya ulit Alexis ha. Maya-maya ay nangaakit ng umiti ang babae. Sure. Masiglang wika ng lalaki sa pintuan. Kumunot ang noo ko. Parang pamilya ng pangalan at boses. Sinubukan kong silipin ng lalaki, ngunit sinarado na nito ang kanyang pintuan. Napangiwi ako at naglakad na lang paalis. Ano girl? Hindi pa ba nagbabago ang isip mo? Tanong sa akin ni Dayan. Heto na naman siya sa pangungunsinti niya. You know what? Gustong gusto ka na niyang makausap. Hindi na daw siya makapaghintay na maangkin ka. Ipinakita ko kasi sa kanya ang picture mo. Dagdag pa niya. Kaya naman agad ko siyang kinurot sa tagiliran. Sa kwento mo mukha siyang manyak ka. Nangaasar kong wika. Girl, halimaw yun sa kama. Hindi ka nalugi. Gwapo. Habulin ng babae. Pati ng mga bakla. Hinding-hindi ka magsisisi. Pangungumbinsi niya sa akin. Pag-iisipan ko ha. Ano bang pangalan niya? May picture ka ba niya? Patingin nga. Binuksan niya ang kanyang phone at ipinakita sa akin ang picture. Tama ang sinabi niya. May itsura nga. Paano pa kaya pag personal ko na siyang makita? Eh di mas lalo akong naglaway sa harapan niya. His name is Alexis. Nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi niyang pangalan. Ilang beses ko lang narinig ang pangalang yan ah. Hindi kaya coincidence lang? Saan to nag-aaral? Tanong ko sa kanya. Dito lang din. Barkada siya ng boyfriend ko. Sagot naman ni Dayan. Umuwi ako sa apartment nang matapos na ang aming klase. Gabi na naman ako nakauwi at wala man lang nagbigay sa akin ng ID ko. Kung hindi napulot ng 2 taong nasa CR kagabi ang aking ID, ay malamang yung naglilinis ang nakapulot nun. Naligo muna ako bago kumain. Napagpasyahan kong matulog na nang makarinig ng kakaibang ingay sa kabilang apartment. Bale pader lang kasi ang pagitan kaya kapag gumawa ka ng ingay ay maririnig talaga. Pinakinggan ko kung ano ba ang nangyayari. Akala ko ay may nagtatalo lang. Ngunit higit pa pala doon. Nagtatalo sila sa kama. Ang boses ng babae ay halatang enjoy na enjoy. Sobrang lakas na kahit yata sa kabilang kwarto ay maririnig. Narinig ko ang pagmamakaawa ng babae sa lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, ay Alexis ang pangalan ng lalaki. Lumakas ang tibok ng puso ko at nakaramdam ng init. Nakakainggit sa pandinig ang ginagawa nila. We're gonna do this until morning. Yun na naman ang kaseksihan ng boses ng lalaki. Sa sobrang init ng nararamdaman ko, ay sumabay ako sa ginagawa nila. Hindi ko rin napigilang mag-ingay dahil sa ginagawa ko. Ganito. Ganito ang gusto ko. Ilang minuto lang ay natapos na rin ako. Ang sarap sa pakiramdam. Pagkatapos nun, ay nagpasya na akong matulog dahil sa sobrang antok. Nagising ako dahil sa katok sa pintuan ko. Kung hindi si Lancian ay ang landlady. Naiinis kong minulat ang mata ko at bumangon. Binuksan ko ang pintuan para lang madatnan na iba ang nasa harapan ko. Wrong timing. Parehas ng laki ang mga mata namin. Mabilis kong isinarado ang pintuan dahil sa kahihiyan. Magulo ang buhok ko at hindi pa ako naghihilamos at nagtutoothbrush. Panty lang ang suot kong panloob at naka-oversized shirt lang ako. Kitang-kita ang mga di dapat makita.
Sino siya? Bigla akong naalala ang picture na pinakita sa akin ni Dayan. Siya si Alexis. Don't tell me, siya rin ang nakatira sa apartment na nasa tabi ko. Kumatok ulit ito. Anong gagawin ko? Nataranta ako at kinuwang towel para takpan ang katawan ko. Inayos ko rin ang buhok ko bago binuksan ang pintuan. Anong kailangan mo? Masungit kong tanong. Ipinakita niya sa akin ang ID ko. Ikaw to, di ba? Malamig niyang sinabi at nagtaas ng kilay. Mabilis kong hinablot yun. Saan mo to nakita? Kunot noong tanong ko. Sa CR ng school. Ngumisi siya. You were watching us that night, remember? Nalaglagang pangako sa sinabi niya. Ano? Siya yun? Siya si Alexis na sinasabi ni Dayan sa akin? At siya rin ang nasa kabilang apartment? What a small world. Hindi ako nakapagsalita, kaya naman ay umalis na siya. Tama nga ang hinala ko na siya ang nasa tabing apartment. Napasampal ako sa aking noo dahil sa gulat. Namula rin ang pisngi ko dahil sa salitang binitawan kay Dayan. Naligo ako kaagad para kahit walang pasok ay maging presentable naman akong tignan. Baka biglang kumatok na naman si Alexis at madatnan niyang hindi na naman kaaya-aya ang itsura ko. Napangiti ako nang may kumatok. Sa pag-aakalang si Alexis yun, ay patakbo kong binuksan ang pintuan. Bumagsak ang balikat ko nang makita si Lance. Hi babe. Nagdala ako ng pagkain para sabay tayong makakain ng lunch. Hinalikan niya ako saka siya pumasok. Bakit parang dismayado kayatang makita ko? May inaasahan ka bang bisita? Natatawang sabi niya. Halata ba sa mukha ko yun kaya niya napansin? Wala naman. Hindi lang maganda ang gising ko. Dahilan ko sa kanya. Ganun ba? Then magiging maganda ang araw mo sa gagawin natin pagkatapos kumain. May pilyong ngiti na sumilay sa labi niya, sa kanya hinanda ang pagkain. And as I expected, may nangyari ulit sa amin. Hindi ko ba naman alam sa sarili ko kung bakit si Alexis ang iniisip ko. Alam kong mali, ngunit hindi ko mapigilan. Kahit araw-araw nating gawin to ay hindi ako magsasawa. Ani Lance, saka humiga sa tabi ko. Paglipas ng ilang oras, ay nagpa siya na itong umalis. Tinawagan ko si Dayan para sabihin na nasa katabing apartment lang nakatira ang Alexis na sinasabi niya. Good for you. Should I ask him to be with you? Wika nito sa kabilang linya. Ramdam ko ang ngising sumilay sa labi nito. Sure. Nangapa ako ng kasunod na sasabihin. Narinig ko ang halakak niya sa kabilang linya. Ay naku, Madeline. Huwag ka na kasing magpakipot, girl. Ano? Pasok ba siya sa panlasa mo? Nakakapaglaway, di ba? Buti nakapagpigil kayo nang magkita kayo. Sunod-sunod na sabi niya. Hindi niya ako hinayaang makapagsalita pa. Sa sinabi niyang yan, ay mas lalo akong natukso. Paano ko nga ba siya i-approach kapag gumatok ako sa pintuan niya? Bahala na. Pinatay ko ang tawag at lakas loob na nagpunta sa harapan ng kanyang pintuan. Huminga ako ng malalim at tsaka kumatok. Nagbukas ang pintuan at bumungad sa akin ang lalaki. Laking gulat ko nang mapagtanto ang itsura nito. Tumutulo pa ang mga butil ng tubig sa kanyang muka, pababa sa kanyang katawan. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili kong titigan ng matipuno niyang katawan. Maipagmamalaki rin pala siya bukod sa kanyang muka. Nakatapis lang siya ng puting tuwalya, kaya kitang-kita ko na ang hindi dapat makita. Stop staring. What do you want? Tumaas ang tingin ko sa kanya nang magsalita siya. Ano? Nangapa ako ng sasabihin. Pinamulahan ako ng muka
nang ngumisi siya. Nagbago na ba ang isip mo? Humakbang siya palapit sa akin. Halos mapatili ako nang ipulupot niya ang isa niyang kamay sa bewang ko. Inilapit niya ako sa kanya, saka sinunggaban. Nanlambot ang tuhod ko sa ginawa niya. Kaya kahit na gusto ko siyang itulak palayo sa akin, ay nanghina ako. Nagtatalo ang isip at katawan ko sa kanyang ginagawa. Gusto ng katawan ko, ngunit tumututol ang isip ko. Ibang-iba siyang humalik. Magkaiba sila ni Lance. Tumigil lang siya sa kanyang ginagawa nang maramdaman niyang bumigay ako. Natulala ako sa ginawa niya. Ang tamis ng labi mo. Puri niya kaya't pinamulahan ako ng muka. Nakaramdam pa ako ng kilig dahil doon. Mabilis akong naligo para matanggal ang init na nararamdaman ko. Ayoko nang dagdagan pa ang kasalanan ko kay Lance kung iisipin ko pa si Alexis. Gabi nang maisipan kong magluto ng pagkain. Isasalang ko pa lamang sana ang kawali nang biglang may kumatok sa pintuan. Inaasahan ko na si Lance ang darating dahil tinext ko na siya para pumunta ngayon sa apartment ko. Gusto kong bumawi dahil sa kasalanang nagawa sa kanya. Gusto ko ring maging maayos at matibay ang relasyon namin. Kahit na hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nakangiti akong binati siya nang buksan ko ang pintuan. Hi babe! Naudlot ang pagsasalita ko nang si Alexis ang bumungad sa akin. Anong ginagawa mo dito? Masungit kong tanong. Matamis ang ngiti niya at inalok ako ng hawak niyang pagkain. Nasobrahan ng niluto ko. Naisip kong ibigay sa iyo ang iba. Peace offering na din dahil sa ginawa ko kanina. Nabigla yata kita. Magsasalita pa lang sana ako nang tuloy-tuloy siyang pumasok. Hindi na ako nakapag-react sa ginawa niya. Salamat. Pwede ka nang umalis. Masungit kong wika. Ang sama mo naman. Hindi pa rin ako kumakain kaya sabay na tayo. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang braso niya. Hindi siya nagpatinag nang hilahin ko siya para mapalabas. Sa halip ay hinawakan niya rin ako sa braso at hinarap sa kanya para sunggaban. Kusang pumulupot ang braso ko sa kanyang leeg. Naramdaman ko ang pagngisi niya sa ginawa ko. Kapag ganito kagaling si Alexis, pakiramdam ko ay maaadik ako. Araw-araw kong hahanapin. Handa na sana akong magpaangkin sa kanya nang biglang may kumatok sa pintuan. Si Lance. Focus on me. Plano pa sana niyang ituloy ang ginagawa, kaso pinigilan ko siya. Sinampal ko yung kamay niya na naglilikot para mabaling sa kanya ang atensyon ko. Tumawa siya sa ginawa ko. Hinila ko siya papunta sa CR para doon itago. Huwag kang maingay, dito ka lang. Maghintay ka hanggang sa makaalis siya. Natataranta at kinakabahang bilin ko. Sige, para kumalma ka. Natatawang sagot niya. Tumakbo ako papunta sa pintuan para pagbuksan si Lance. Good evening, babe. Sa sobrang kaba ko yata, ay hindi ko na alam kung anong ngiting ibinigay ko. Are you okay? Bakit parang namumutla ka? Tanong niya sa akin. Gutom lang. Palusot ko naman. Kung ganun, kumain na tayo. Ano bang ulam ang niluto mo? Oo nga pala. Hindi na ako nakapagluto ng ulam dahil kinatok ako kanina ni Alexis. Ikaw ang nagluto nitong adobong manok? Pumikit ako ng mariin. Kasi ibinigay yan ng landlady. Sobra daw ang niluto niya kaya hindi na ako nakapagluto. Halos tumagaktak ang pawis ko dahil sa pagsisinungaling. Kapag nalaman ni Lance na may iba akong pinapasok na lalaki dito, ay sigurado akong malaking gulo ang mangyayari.
Habang kumakain, ay nagkukwento lang siya ng nangyari sa kanya ngayong araw. Nakikinig lang naman ako at paminsan-minsang bumabaling ang tingin sa CR kung nasaan si Alexis. Hindi ako mapakali, kaya hindi ko ma-enjoy ang pagkain kasama si Lance. Hindi ka nakikinig. Walang gana na wika ni Lance. May problema ka ba, Mads? Tell me, makikinig ako. Hinawakan niya ang kamay ko at tinitigan ako sa mata. Wala naman. Sumama lang bigla ang pakiramdam ko. Gusto kong batukan ang sarili ko sa pagsisinungaling ko. Anong masakit sa'yo? Ibibili kita ng gamot. Hindi na, Lance. Puyat lang ako. Kaya naman, hindi nagtagal si Lance sa pagstay sa apartment ko para makapagpahinga ako ng maaga. Nakahinga ako ng maluwag nang makaalis na siya. Maya-maya ay lumabas si Alexis sa kanyang pinagtataguan habang nagpipigil ng tawa. That's nice. Tumatangong sabi niya. Tara, kumain na tayo. Bali walang wika nito. Pero inubos na namin ni Lance ang ulam. Hindi niya na ako pinagpatuloy sa pagsasalita dahil itinuloy niya ang ginagawa namin kanina. Ibang kain naman pala ang tinutukoy niya. Binuhat niya ako papunta sa aking kwarto. Eksperto siya sa ginagawa at alam na alam niya kung ano ang kahinaan ko. Hindi ko namalayan na painit ng painit ang bawat tagpo. Narinig ko ang mahina niyang tawa dahil sa mga ingay na ginagawa ko. Kaya naman, mas lalong nagliyab ang init sa katawan ko. Nakakabaliw ang mga ginagawa niya sa akin. Ilang saglit pa ay hindi ko mapigilang mamangha sa katawan niya. Kaya pala ganun na lamang ang enjoyment ng mga babaeng na ikakama niya. Dahil magaling siya at dax pa. Di nagtagal ay naganap na nga ang di dapat mangyari. Parang bago pa lang sa akin ang ganitong pakiramdam dahil sa pinaparamdam ni Alexis. Hindi ako nagsisisi na bumigay ako sa kanya kahit na alam kong malaki itong kataksilan. Halos mawalan na ako ng boses sa kakasigaw ng pangalan ni Alexis dahil hindi niya na ako tinitigilan. Habang patagal ng patagal ay mas lalo siyang nanggigigil. Nangihina na rin ang katawan ko pero hindi niya ako hinahayaang makatulog. Grabe, halimaw nga talaga siya sa kama. Totoo ang sinabi ni Dayan. Nakailang round pa kami at sa wakas ay nakaramdam din ng pagod si Alexis. Kinaumagahan ay sobrang sakit ng katawan ko. Pati na rin ang nasa pagitan ng hita ko. Nagbihis muna ako bago lumabas ng kwarto para sana maghilamos nang madatnan si Alexis na nagluluto. Nagulat pa ako dahil buong akala ko ay umalis na rin siya kagabi. Good morning. Masiglang bati niya. Ngumiti ako at binati rin siya pabalik. Dumiretso ako sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Saktong paglabas ko ay nakahain na ang mga pagkain. So, eto ang rules. Ako ang unang nagsalita. Napag-isipan ko na to kagabi pa. Tinignan niya ako at nagtataka ang kanyang muka. Hindi tayo pwedeng ma-inlove sa isa't isa. Bawal magtanong ng mga personal na bagay. Alam kong hindi ka na bago sa ganito. Let's call ourselves FUBU. Wala dapat makaalam. Wika ko sa kanya. Yun lang ba? Fine with me. Walang reklamo niyang wika. Simula yata nang maging FUBU kami ni Alexis, ay kumonti na ang oras na naibibigay sa akin ni Lance. Hindi na rin kami madalas nagkakasama dahil busy na rin siya. Kay Alexis ko tuloy na ilalaan ng buo ang oras ko. Anong balita? Kumusta kayo ni Alexis? Agad kong tinakpan ang bibig ni Dayan dahil sa lakas ng pagkakatanong niya. Balita ko, masaya na daw siya ngayon. Pangaasar pa niya. Tumigil ka nga. Namumulang sabi ko. Simula yata nang may mangyari sa inyo. Ang blooming-blooming mo na. I mean,
Maganda ka naman. Kaso, mas lalo kang gumanda. Nagpatuloy ang pagiging fubo namin ni Alexis. Kaso, minsan ay lumalampas na yata siya sa napagkasunduan namin. Anong pangarap mo? Tanong sa akin ni Alexis. Hindi mo na kailangang malaman. Sagot ko naman. Ako gusto kong maging doktor. Wika niya kahit hindi ko naman tinatanong. I want to be a patient. Biro ko na tiniwanan niya. Ang totoo, gusto kong maging lawyer. Seryoso kong wika. Nagka-girlfriend ka na ba? Kusang lumabas ang tanong na yan sa bibig ko. Hindi pa. Pero may nagugustuhan akong babae. Simula first year college hanggang ngayon. Kahit na alam kong mali, ay umaasa akong sana ako na lang yun. Bakit hindi mo niligawan? Tanong ko sa kanya. May boyfriend na siya. Kibit-balikat niyang sagot sa akin. Matapos, ang nakakadugong defense namin sa research ay umuwi na ako. Gabi nang matapos kami, pero hindi man lang nagparamdam si Lance. Wala man lang text o tawag para batiin ako. Nagulat na lamang ako nang makita si Alexis na nag-aabang sa pagdating ko. May hawak siyang maliit na cake at pangdalawahang pansit. Hindi ko alam kung bakit ako naiyak sa nadatnan ko. Happy birthday, Madeline. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Dahil na rin sa tuwa. Siguro nalaman niya kay Dayan na kaarawan ko ngayon, kaya naghanda siya. Mabuti pa siya naaalala kong batiin. Masaya naming pinagsaluhan ng pagkain. Alexis, bakit? Bigla kong tanong dahil kahit ako ay takang-taka sa mga ikinikilos niya. Anong bakit? Tumawa pa ito sa itinanong ko. Bakit mo to ginagawa? Wala naman to sa kasunduan natin. Natahimik siya. Hinintay ko ang sasabihin niya. Kinakabahan ako sa hindi ko malaman na dahilan. Umaasa ang puso ko na may pagtingin siya sa akin kaya niya to ginagawa. Madeline, I like you. No, I fell in love with you. I'm sorry. Bumagsak ang luha ko sa pinaghalong saya, sakit at panghihinayang. You can't. Halos pasigaw na sabi ko, saka tumayo sa kinauupuan ko. Tumayo rin siya at nilapitan ako. No, mali to, hindi to tama. Wika ko sa kanya. Mahal mo rin ako, di ba? Lakas loob na tanong niya sa akin. Mas lalo akong naiyak dahil doon. Ang gulo-gulo ng isip at puso ko. Nahihirapan ako. Ngunit alam ko sa sarili ko na si Alexis ang pinipili ko. Maghihintay ako. Malakas ko siyang sinampal dahil sa sinabi niya. Halata ang gulat sa mukha niya dahil sa ginawa ko. Nanginig ang kamay ko. Umalis ka na. Itigil na natin to. Pagmamatigas ko. Malungkot na tumingin si Alexis sa akin saka lumapit. Mahigpit niya akong niyakap na para bang yun na ang huli naming pagkikita. Napamura ako ng ilang ulit at niyakap din siya pabalik. Hindi ko siya kayang mawala. Mahal ko rin siya, pero mali talaga eh. Sabi ko na nga ba, mahal mo rin ako. Bumitiw siya sa pagkakayakap at inangat ang ulo ko. Unti-unti siyang lumapit at ilang segundo lang ay naramdaman ko na ang labi niya. Ibang-iba ngayon ang pinagsasaluhan namin. Dahil alam namin na puno yun ng pagmamahal. Maingat, masarap, at nakakapanghina ng tuhod. Ipinagpatuloy namin yun sa aking kwarto. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang paghanga ni Alexis sa tuwing hinahagod niya ako ng tingin. May halong ingat at pagmamahal ang ginagawa ni Alexis. Iba pala talaga ang pakiramdam kapag sa taong mahal mo ito ginagawa.
I love the feeling. Hindi niya ako binibigo kapag pinapaligaya ako. Kaya naman kinaumagahan ay nagpasya na ako. Makikipaghiwalay na ako kay Lance. Nasabi ko na rin kay Alexis ang plano ko. Nakipagkita ako kay Lance sa isang coffee shop, malapit sa apartment na tinutuluyan ko. On the way na siya kanina nang i-text niya ako. Humigop ako sa kape para pawiin ang kabang nararamdaman ko. Hi babe. Pilit akong ngumiti sa sinabi niya. How are you? I'm sorry nakalimutan ko ang birthday mo. Umiling ako para iparating na wala na sa akin yun. May problema ba tayo? Tinitigan niya ako sa mata. Huminga ako ng malalim para magsalita. Let's break up. Seryoso kong wika. What? Are you pranking me? Ninenerbyos at natatawa na tanong niya. I'm so sorry. Kasalanan ko. Hindi na kita mahal. I'm cheating on you. Nalaglagang panga niya sa sinabi ko. Babe, nanginginig ang kanyang boses. Huwag naman ganito. Aayusin ko ang relasyon natin. Nagawa mo lang yun dahil nawalan ako ng oras sa'yo, hindi ba? Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Hindi na, Lance. Wala nang pag-asang maayos to. I'm so sorry. Ako ang may kasalanan. Sana pagdating ng panahon mapatawad mo ko. Tinanggal ko ang pagkakahawak niya sa kamay ko, saka ako tumayo. Madeline, please. Nagulantang ako nang lumuhod siya sa harapan ko. Nakatingin na ngayon sa amin ang mga tao. Pumikit ako ng mariin at mabigat ang hakbang na nilampasan siya. Lumipas ang 2 buwan. Masaya at magkasabay kaming gumraduate ni Alexis. Bumuo kami ng pangarap at ipinangako naming dalawa na magkasama naming tutuparin yun. Masaya kami sa aming relasyon. Nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Iniintindi namin ang isa't isa. Tanggap namin pareho ang nakaraan namin. Masipag at matalino si Alexis. Dahil doon, nakahanap kaagad siya ng trabaho. Hindi mayaman sila Alexis, kaya ganun na lang ang kayod niya para makapagbayad ng mga utang at tuition fees. Minsan, ay binibigyan ko siya ng pera kahit na ayaw niyang tanggapin. Ako ang nanlilibre kapag alam kong hindi kasya ang kanyang pera para sa pagkain namin. Wala naman akong problema dahil naiintindihan ko siya. Basta, masaya na ako sa pagmamahal na ibinibigay niya. Ang pag-aalaga, pagmamalasakit, pag-intindi at sinusuportahan ako sa lahat ng bagay. Yun lang ay sapat na. Ipapakilala na kita sa parents ko, baby. Wika ko. Dahil sa sinabi ko, ay nabuga niya ang tubig na iniinom. Hindi pa kasi kami legal na dalawa. Pero alam na ng parents ko na boyfriend ko si Alexis. Kabado siyang tumingin sa akin, ngunit sumagot din. Kailan? Ito naman kabado agad. Basta malapit na. Natatakot lang ako. Baka hindi nila ako tanggapin. Kinurot ko ang pisngi niya para tanggalin ang kanyang pangamba. Alam ko na matatanggap nila si Alexis. He's a good man. Don't worry. I was about to kiss him when I heard a man shout my name. It was my dad. Madeline. Mukha lang istrikto at nakakatakot si Daddy dahil sa mukha nito at tindig. Dad. Pareho kaming tumayo ni Alexis. Lumapit siya kay Daddy at nagmano bilang pagbibigay galang. Pasensya na iha, hindi na kita nasabihan na darating ako. Okay lang Dad. Ngumiti ako at ipinakilala si Alexis. Dad, si Alexis boyfriend ko. Pagpapakilala ko. Magandang hapon po. Nakipagkamay si Alexis kay Dad. At mukhang nakahinga ng maluwag si Alexis dahil mainit na tinanggap ni Daddy ang kanyang kamay. What brings you here, Dad? Nakangiting tanong ko.
Gusto kong makilala ang boyfriend mo. Maaari mo ba kaming iwan sandali, iha? Makahulugang sabi ni Daddy. Nagkibit ako ng balikat at tumango. Iniwan ko sila sa loob ng apartment at napagpasyahang bumili na lang ng merienda sa labas. Ikaw si Alexis sa Avedra, di ba? 22 years old at nagtatrabaho pa lamang sa isang coffee shop. Tama? Nagulat ako sa sinabi niya. Paano niya nalaman ang lahat ng yun? Hindi kaya sinabi ni Madeline? Tumango ako bilang sagot. Madeline is my one and only daughter. I love her. I only want the best for her. Katulad na lamang ng pagbo-boyfriend. Gusto ko yung lalaking worthy at deserving sa pagmamahal ng anak ko. Kabado ko siyang tinignan. I love your daughter so much. Wika ko na tinawanan niya. I hope so. Didiretsuhin na kita, Alexis. Hindi mo mapeperahan ng anak ko. Hindi siya tulad ng mga babae sa bar na pinapasukan mo. Hindi ba binabayaran ka ng mga babae para sa isang gabi? Sa sobrang pagkabigla, ay hindi ako nakapagsalita. Matagal ko nang itinigil yon, simula nang maging fubo kami ni Madeline. Alam kong pineperahan mo lang si Madeline. Hindi na ako makakapayag na mahuhututan mo ulit siya. Ikinuyom ko ang aking kamao. Napayuko ako dahil sa mga binitawan nitong salita. Bibigyan kita ng pera, basta makipag-break ka sa kanya. Pumunot ang noo ko nang iabot niya ang envelope. 100,000 at may dagdag pa yan. Walang pagdadalawang isip kong kinuha yun. Pagkahalong lungkot at tuwa na nararamdaman ko. Alam kong nang tanggapin ko ito ay tapos na ang lahat sa amin ni Madeline. Ngumisi sa galit ang matanda at inilingan ang naging reaksyon ko. Bigyan mo ako ng 2 araw para makipaghiwalay sa kanya. Maraming salamat. Umalis ito na dismayado sa akin. Umalis na si Daddy? Tanong ko kay Alexis na malalim ang iniisip. Malungkot siyang bumaling ng tingin sa akin. Pati ang ngiti niya ay malungkot. Ang kislap sa mata niya ay nagsasabing hindi maayos ang lahat. Baby, anong problema? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Wala. You worry too much. Pinisil niya ang pisngi ko. Makaraan lang ang 2 araw ay sinabi niya sa akin ang bagay na kinatatakutan ko. I'm breaking up with you. Sa sobrang gulat ko, ay hindi na proseso ng utak ko yun. Seryoso ka, baby? Natatawa pang sabi ko. Tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi ko. Seryoso ako. I'm sorry. Thank you for everything. Iniwan niya ako doong nakatulala. Akala ko ay okay na ang lahat dahil tanggap ni Dad ang relasyon namin. Hindi pa pala. Nagagalit ako, ngunit mas nag-uumapaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Yun na yun? Wala man lang paliwanag kung bakit siya nakipag-break. Napansin ko nang may dinadamdam siya kaso hindi man lang ako nag-abalang pilitin kung ano ba ang bumabagabag sa kanya. Paano na yung binuo naming mga pangarap? Naalala ko si Dad. Siguro nung nagkausap sila ay pinilit niya si Alexis na hiwalayan ako. Umagang umaga ay umuwi ako sa bahay nang may sama ng loob. Nagpunta agad ako sa opisina ni Daddy, sa loob ng bahay at kinumpronta siya. Iha, sabi ko na nga bang uuwi ka? Masigla niyang wika. Anong sinabi mo kay Alexis? Bakit siya nakipaghiwalay sa akin? Galit kong wika. I was just testing him. Kumagat naman siya sa pain. Pinili niya ang pera kaysa sayo. Mas lalo akong nagimbal dahil sa sinabi niya. Pakiramdam ko ay huminto sa pag-ikot ang mundo ko. Thanks to Lance, nalaman ko na pera lang ang habol niya sayo. Hindi totoo yan. Umiiyak kong wika. O ito, tignan mo ang text niya sa akin. Hinihintay pa niya ang karagdagang pera. Hindi na ako nakapagsalita sa pinakita sa akin ni Dad. 3 taon nang lumipas
Hanggang ngayon ay nangungulila pa rin ako kay Alexis. Nandito pa rin ang galit dahil nagawa talaga niya akong ipagpalit sa pera. Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama ka. Magpakasal na kaya tayo? Hinawakan ni Lance ang kamay ko habang siya ay nagmamaneho. Papunta kami sa reception hall ng kasal ng kanyang pinsan. Ngumiti lang ako at hindi sumagot hanggang sa makarating kami. Hintayin mo ko rito. Paalam ni Lance dahil may kinausap siya. Umupo ako sa isang sulok habang hinihintay siya. Nagulat ako nang biglang may tumapik sa balikat ko at makitang si Dayan yun. 3 taon din kaming hindi nagkita. Dayan, kumusta ka na? Nagkamustahan kami at nagkwentuhan hanggang sa mapunta ang topic namin kay Alexis. Hindi mo pinagkatiwalaan si Alexis? Alam kong hindi maganda ang nakaraan niya, pero sana man lang inalam mo ang totoo. May pagtatampo sa boses nito. What are you talking about? Naguguluhan kong wika. Yung perang tinanggap niya sa daddy mo, ginamit niya yon para maipagamot ang nanay niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa narinig. Nagsinungaling sila sa akin. At ang tanga ko dahil nagpauto ako sa kanila. Nasaan siya ngayon? Nanginginig na tanong ko. Wala na akong balita sa kanya simula nang mamatay ang nanay niya. Naitakip ko na lamang ang aking kamay dahil sa gulat. Wala man lang ako sa tabi niya noong naghihinagpis siya. Maya-maya lang ay biglang may lumapit na gitarista at kumanta. Lumapit din si Lance sa akin. At inilahad ang isang diamond na singsing na nakalagay sa maliit at kulay pulang box. Madeline, will you marry me? Wika niya. No. Maikli kong sagot. Pagkatapos ay tumakbo ako palabas at nag-abang ng taxi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang nasa isip ko ay hanapin si Alexis. Hindi ko na malayang sinundan pala ako ni Lance. Ano yun? Napahiya ako sa harapan nilang lahat. Malakas ko siyang sinampal. Sinungaling kayong dalawa ni Dad. Itinago niyo sa akin ang totoo. Tell me, nasaan si Alexis ngayon? Sigaw ko sa kanya. Mads, I can explain. Itinulak ko siya palayo sa akin at humakbang ako sa kalsada. Isang malakas na busina, bago ko napansin ang humaharurot na sasakyan papunta sa akin. All I want was to see Alexis, pero hindi ko na yatang muling masisilayan pa ang mukha niya. Baby, please wake up now. Nandito na ako. Narinig ko ang bulong sa tenga ko. Kasabay ng unti-unti kong pagmulat ng mata, ay ang pagsalubong sa akin ng puting kisame. Gising na siya. Nakarinig ako ng iyakan at tawanan. Nilibot ko ang aking paningin. Nagtubig ang mata ko sa nakita. Alexis. Pinunasan niya ang kanyang luha at hinalikan ang aking kamay. Thank you for waking up. Nakasuot siya ng damit na pang-doktor. Natupad niya ang pangarap kahit wala ako sa tabi niya. Nakangiti ako habang umiiyak. 5 months kang koma. Kapag nakalabas ka na rito sa ospital ay magpakasal na tayo. Hinalikan niya ang aking noo. Nagkaayos na kami ng daddy mo. Si Lance naman ay lumipad na papuntang Amerika. Humingi rin siya ng pasensya. This time, hindi na kita pakakawalan. Nakangiting wika ko. Me too, Madeline.